Yan, goodbye. Goodbye. Ay, good morning. Magandang hapon po mga kababayan. Ayan, mga kabarangay natin dito sa Surigao del Sur. Ayan, nandito ngayon tayo sa Surigao City Hall. Ayan, naki-park tayo dito. Ayan yung isang sasakyan natin nasa likod. Yung iba nating mga kasama nag-vlog sila dito sa plaza. Maganda yung plaza dito. Sama sila Boss Tax, sila Sam, Chano, si Kuya Rab, si KJ27, tsaka si Daddy Frankie. Yan, kagaya nung ginawa sa Davao, nag-vlog din dyan sa loob. Yan mga kababayan, kita nyo maraming mga rito, may mga mall din. At si Kuya JC yan dyan sa likod, siya yung may dala nung isang sasakyan. So hindi kami makapag-park ng ayos kasi punuan, maliit lang kasi din tong plaza. So meron naman nag-assist sa amin dito, yung si Kuya Enforcer. Ang sabi sa amin is mag-park na lang muna kami dito sa may tapat ng City Hall. Yung City Hall yan, shoutout kay Mayor. Yan, maraming salamat, pinapark kami nung napakabait yung enforcer. Ayan mga kababayan, medyo minamalat-malat na tayo, gawa na lang din siguro to nung klima. Sobrang init dito, hindi kagaya nung sa Luzon. Nakakaranas sila ng sobrang pag-ulan doon, ilang linggo ng paulan-ulan. So dito sa Mindanao, galing kami ng North Cotabato, sobrang init. Lalo na pag medyo bundok-bundok na, wala ka talagang mararanasan kahit ambon man lang o lamig. Yung pag natapat ka sa mga puno, maraming puno, yan, medyo papagaspas ng konti yung hangin, medyo marirepress ng konti. Pero pagtapos namin ng vlog, maglalakad na naman kami pabalik, like kaya Kuya Umbot. Almost 3 hours kami naglalakad doon, paunti-unti lang, hindi namin minamadali yung pagpunta ron kasi kaya tumatagal kasi ahon baba, ayun, kaya medyo matagal. Tsaka yung kalsada sa kanila is parang pag nagkasalubungan kayo ng dalawang 4 wheels, hindi kayo magkakasya, so gigilid kayo, so hindi rin makakapagmatulin. So siguro mga dalawang tricycle pwede dire-diretso. So yan, nakasalamin na tayo kasi sobrang init. Yung pakiramdam natin medyo umano na ng konti, medyo nababas-basa ng konti. Paubo-ubo tayo dahil yung lalamunan natin medyo nagmamalat. Yan. So kanina maganda naman yung gising namin. Dito rin kami natulog, meron diyan sa labas diyan na hotel. Pinag-hotel na lang kami ni Daddy Frankie para makapagpahinga kami kasi kahapon umalis kami ng Cabanatuan, Cotabato alas 7 ng umaga. So dumating kami rito alas 10 na dito sa sa Surigao del Sur. So medyo mahaba-haba yung naging biyahe namin. 12 hours, 15 hours kami 15 hours, kasama na rin siguro yung pagkain namin ng dinner, pagkain namin ng tanghali. Pero talagang sacrifice lang ng konti para makaabot tayo dito agad, kasi malapit lang din dito yung ferry, yung boat, yung excuse me, yung port na pagsasakyan natin itong sasakyan. So kailangan hindi kami mag-aksaya ng oras. So tatakbo siguro kami mga 1 hour bago makarating dun sa port, Siyempre asikasuhin pa namin yung papers nito para maisakay natin ng ayos. Saka sana makaabot kami itong araw na to para kung matagalan man ang alis yung ferry galing sa port ng dito sa Surigao del Sur, papunta kami ng dating Samar yata yung babagsakan namin. Kasi 1 and a half hour lang yung takbo ng ferry, makarating ka na doon sa kabilang isla. Ang problema lang dito is yung pag-aantay, pag-aasikaso ng papers para makapagsakay dun sa barko. So yun, yung mga kasama namin nandyan nagbablog ngayon sa likod dyan sa plaza. So yung plaza, marami mga tao dito syempre kasi city na to Surigao City yan, merong Metro Surigao Shopping Center.
So dito lang muna tayo sa sasakyan kasi sabi nga ng enforcer is ano lang, bantayan lang namin, wag kasi baka mamaya may mga lumabas na sasakyan, kami naman yung magkakaroon ng problema. So ayan, pinapasaya ni Daddy Frank yung ibang mga kababayan natin dito sa plaza ng Surigao kasi medyo maraming tao, no, na umikot kami, nakadalawang ikot kami dun sa plaza para makapaghanap ng parking. May mga estudyante rin na mga nakatambay siguro, tapos na sila sa klase, like hindi katulad sa Manila ngayon, sa Luzon at saka sa ibang mga katabing bayan na baha, walang mga pasok dito, walang ulan, dire-diretso yung sikat ng araw, umaga, araw-araw katulad nung nasa may Cotabato kami, o nga pala may nakadaanan kami doon na parang festival, yung mga fruit festival, yun daw yung ganoon daw sabi ni Sir Edison Butete. Taon-taon daw yan ganun, siguro mga 500 meters, so siguro kulang-kulang 1 kilometro merong mga prutas nakaayos o nakaparada dun sa gitna ng kalsada, which is two-way naman yon. So yung kabilang kalsada na afford nung nakuha ng mga prutas ganon, kasi sa lamesa may mga tao, mga nag-aabang. Nadaanan namin yun sa hapon na, so hindi na rin kami nakababa kasi wala rin kaming paparadahan. So yung kabilang side ng kalsada, which is salubong na nga yung namin, yung papunta dun sa bahay na tinutulugan namin. So hindi rin kami nakababa, hindi rin kami nakapag-vlog dun, pero masaya kami kasi nakikita namin sa ibang mga video, sa ibang mga nag-upload na ganun pala yung pag nila ng piyesta dun sa lugar na yon, which is mga prutas. So may mga, kung ano yung mga nakikita nyong prutas dito sa sa Mindanao, sa Davao, ganyan, kung ano yung mga sikat dito na nakakarating din sa Manila: durian, marang, lansones, yung kulay itim, yung bilog, mangustin, saging, hindi ko alam kung may nakita kayong mga mangga, rambutan, yan naka-ready yan para ipakain din sa ating mga kababayan doon sa sa may Kidapawan. Yan. So kasi kami nakapunta ng Kidapawan, pag mamamalengke, pag pinapapalengke ni Daddy Frank, si Kuya JC kasama si Kuya Chong, yung tagaluto namin, na-explain na yun dun sa ibang videos. Yan yung pinupuntahan nilang area, Kidapawan Market. So yan mga kababayan, habang inaantay natin sila Daddy Frankie, maraming salamat. Pakita ko sa inyo yung plaza. Dito lang tayo sa may labas ng konti. So yan yung plaza, mga kababayan. So maraming tao dito. Yan, parang crossing tong kalsada na to. So dito kami natulog kagabi. So naandyan na sila. Okay, ayun na, ikot na daw kami. So doon na daw sila Daddy Frankie, palabas na. So maraming salamat doon sa enforcer na nagpa-park sa amin. And dito shoutout ko ulit si Mayor ng Surigao dito sa Surigao City and City Hall nila. Yan, maraming salamat mga kababayan. And kita-kita po tayo sa Luzon. So siguro may mga 2 days and a half pa kami or 3 days, makarating na ulit kami sa Luzon and makakapag-vlog na ulit kami sa mga karatig bayan doon. Yan, sobrang lakas din ng ulan. Ingat po tayo mga kababayan. God bless po. Support po natin si Kuya Rizky at ang Team Daddy Frankie. Maraming salamat. Pause tayo.